may bisita tayo ulit mga kabasyong. So yun, nakakabit yung vacuum line niya pero walang vacuum. Tinry ko sipsipin, wala. So putol din yung kanyang BBS-B. Ayan. So gagawin natin yung vacuum line niya, titignan natin. Big body, pero ang nakakabit ay 4K na. Yun, namamatay siya, ganun siya. 4K na K-series na carburetor. Oo. Aray ko. So yan. Yan yung titignan natin. Okay, nasa gitna naman yung kanyang timing pero titignan pa rin natin. Tapos lagi daw ito napuputulan ng PCB kaya meron na siyang ganito. Sabi ko to pang 4AF to itong diretso. Pero meron daw siyang stock niyan. So titignan natin. Ayan. So yung vacuum line niya doon kinuha, pinutol, kinuha doon. Nag-aircon pa to, kabasyong? Wala na. Pero buhayin. Okay, sige. So yan. Ito yung kanyang kalagayan niya yun. Kung yung nakaraang natin, bumisita sa atin is high rev na hindi mabababaan. Ito naman low RPM. So yung una high RPM, ngayon ito naman yung low RPM. Low, very low, tapos wala siyang vacuum kahit na nakabit na. So pag sinipsip mo, meron. So yan. Okay, tugunan na natin to mga kabasyong. So ito yung mga vacuum line niya. Ayan. Putol. Nakakabit ang aircon. Nakakabit ang pero walang source. Wala kung saan galing balik. Ayun, ito. Naghati siya papunta sa ported ng dashpot. Dashpot ng advancer, vacuum advancer. Tapos itong manifold vacuum ay napunta dito. So useless. Hindi yan dapat dyan. Tapos ito yung mga check valve nya. Ayan. Ito sa aircon. Ayan. Tama naman. Yung source niya lang dito. Ito na siya umuha. So wala siyang power steering. Ito ay EE100 ulit mga kabasyong ha. EE100. Ayan. So i-check pa natin to kung meron siyang hugutin natin. Ito ingat kayo pag sinisip-sip. Kung meron kayong tools para dun sa pag-check kung merong nag-hold pa siya ng vacuum, much better. Pero itong gagawin ko medyo caution lang. Working siya, narinig nyo naman. So i-reroute natin yan, same as this ported side. Titignan natin kung working pa rin. Yan. Working din. So good. Hindi nga lang. Lasang gasolina. So hindi ko naman ina-advise na sipsipin nyo na sipsipin ha. Gumamit kayo ng proper tools din. Yung sa akin kasi nasira lately lang. So ayan. Ayan yung mga vacuum line niya. Nagtataka ako kasi walang vacuum yun. Ayan, start. Medyo may concern tayo sa makina. Naririnig niyo yung tunog.
Naka valve clearance na, binalve clearance ko na. Naka timing, valve clearance. 800 RPM yan. Kaso ang problema yung tunog. Yan. Naririnig nyo? Ang lakas. So meaning, dito na sa baba yun. Either bearings, pin. Ano pala nito? Naka oversize na. Ito yung sasakyan ko. Tumutunog din siya ngayon. Maandar din. Ang langis nito ngayon naka 5W30 pero maingay. Ano muna, i-try muna natin 10W40. Nagdirekta ka ba ng 5W30 agad? Itong pangalawang video. Nung pangalawa. Pero nung una may tunog na ganyan, wala no kasi mababa yung RPM. Pag binabaan yung RPM, mga kabasyong, walang tunog na ganyan. Pero kapag hinabol mo na yung tamang RPM, ayan na. Yung 800 RPM, yan na yung tunog. Nasa timing to ha. Tinignan ko na yung piston timing. At ang ignition timing, naka-timing. As in, tamang-tama. Pero may tunog talaga siya na ganyan. So, either connecting rod, bearing, yan. Yung tunog niya kasi ganun na ganun. Ganyan yung tunog nung sa akin yung na-connecting rod bearing ako eh. Yan. So yan. Yun lang. Maraming salamat sa panonood. So from Santa Barbara with love. Yan. Maraming salamat sa panonood. God bless.